na mga pagpapaliwanag ninyo tapos matatalo yung impeachment? O kinakabahan kayo, 'di ba? Kinakabahan kayo. Baka nakakalimutan nyo, kayo ang judge, hindi kayo. Hindi kayo yung mga lawyer ni Inday Sara Duterte. Uulitin ko mga senador ha, kaya nasasabihan na ipapadlock yung Senado. Oh, ulitin ko ha, yung pagpadlock ng Senado ho, mga bossing, dito po napag-usapan yung kahapon. Sabi ng mga nagko-comment, ipadlock, magdadala kaming kandila at padlock. Alam natin, biro-biruhan ho. Pero dahil sa mga ikinikilos ng mga senador natin na nag-aasta po na mga lawyer o attorney ni Inday Sara Duterte, yan ang naiisip ng sambayan ng Pilipino. Ipadlock na lang daw kayo. Hindi, wag niyo gagawin yon. Ano lang po, okay na daw po yung kandila na lang. Bakit ba may kandila? Eto na ho, ipapakita ko na sa inyo. May kandila ho, kasi nga, may ganitong mangyayari daw po. Ayan. Prayer vigil ilulunsad para itulak ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pagkakarinig ko po, kung kailan yan, mga boss, Chief Amo Sir, 9 ng June. Di ba, Ma'am Chris Rose? 9 ng June, mga kababayan. 9, 10, 11. 3 araw lang. At eto ho, mga kababayan, pag sinabi pong prayer rally o vigil, yan po talaga ay vigil o prayer rally. Totoo pong ano yan. Totoo pong may mga kandila, magdarasal. Hindi po kagaya yan nung ginagawa nung mga mautog. Ang lalagay nilang pangalan doon sa kanilang mautog. Napakalaki. Prayer rally. Nakaganon pa si dating Pangulong Duterte. Nakaganon pa. Tapos kapag kaumpisa na yung rally, FBI kayo. Yung mga ganun na, puro siraan na ho. Puro pang walang yana ho yung mga lumalabas sa bibig nila. Eto ho, totoong prayer rally po ang ilulunsad. Magdadasal po. Totoong magdadasal po, mga kababayan. Tingnan nyo, umaabot sa ganyan ang Pilipino. No? Ano lang po ang ginawa ni Cheese? Pinospon niya lang from 2 ng June, ginawa niya lang 11. Ayan na. Nag-uumpisa na po. Sumasali na po yung mga malalaking mga universidad. Pinag-aralan dati ni Inday Sara Duterte, San Beda, kasali. Kasali ho doon sa nagsasalita na dapat ituloy ang impeachment. Pati doon sa pinag-aralan ni Chis Escudero na Universidad ng Pilipinas, ano sabi? Dapat ituloy ang impeachment. Di ho ba dapat ipinagtatanggol o pinagmamalaki nila yung mga tao na yan? Meron itong eskwelahan na ito na na-produce bilang isang vice-presidente. San Beda? Hindi. Hindi nila ito tolerate yung mga ganyan, lalo na kapag kakitang-kita naman ho yung mga ebidensya at kitang-kita yung kanilang mga galawan na wala naman din po. Hindi maidepensa, hindi makapagsalita. Sabi ni Bangis 2.0, no to pro-China, kinalaban ng mga senador. Alam nila, malawak ang protesta to. Tuloy. Tuloy. Totoo. Yan mga kababayan. Pag-usog lang ng petsa ni Chis Escudero, kaya lang, ang taong bayan, naaalarma na din po. Naku, baka style nila ito. No? Tapos unti-unti hindi ituloy yung impeachment. Baka mga estilo nila Chis Escudero to. Yan pa lang po. What more, mga bossing? Sabi ni Jess TV, new friends po. Matagal na tayong nanonood sa inyo. Salamat po. Friend na po tayo, Ma'am Jess TV. Kung hindi na naman ituloy yan ni Chis Escudero sa A11, ano tingin nyo mangyayari? Tingin ko mas magagalit na ang sambayan ng Pilipino doon. Di ba? Mas magagalit na ang sambayan ng Pilipino doon.
Hindi na uubra yun. Tapos kapag ka sinabi, oh, dahil po doon sa resolusyon ni Bato de la Rosa, bumoto po ang 13 senador, no, na wag nang ituloy ang impeachment at kami ay naniniwala na hindi pwedeng tumawid sa 19th Congress papunta sa 20th Congress. Naku po, lagot kayo sa mamamayang Pilipino. Hindi lang prayer rally yan, no? Baka pati Senado, buwag. Di ba? Ako, hindi ho ako nananawagan ng kung anumang sedisyon o para buwagin ang Senado, mga kababayan. Pero yun po yung nakikita ko. No? Dahil po, ano lang ang gusto ng taong bayan? May mga ebidensya kaming nakikita, ipinapakita, sagutin lang ni Inday Sara Duterte yun. Sagutin lang, depensahan lang nila yun. Di kapag ka yung talagang wala, no, di i-acquit nila, ganun lang naman po . Pero yung susubukan nila na ihinto ang impeachment sa pamamagitan ng sinasabi ni Bato de la Rosa na wala na daw pong oras para pag-usapan, naku po. Ang laking pera nun. Pera ng bayan. Bago matapos si Inday Sara Duterte sa kanyang termino sa pagiging alkalde ng Davao, 460 million, 460 million, 460 million, 460 million. Apat na 460 million ho sa apat na termino niya na mga confidential funds, mga bossing. Yun ang hinahanap ng bayang Pilipinas. Tapos po, babanatan lang tayo ni Bato de la Rosa. Wala na po kaming time para pag-usapan yan. Ano yun? Lokohan? Di ba? Ano yun? Kengku yan? Oh. Problema ng bayan yan. Isa sa pinakamalaking problema ng bayan, corruption, no? Mga bossing. Tapos uudlut-udlutin nila. Ang parang ipapakita nila ho sa atin ano naman yan hindi naman importante yan Ito may mas madaming importante. Samantalang ang sabi po sa konstitusyon ng Pilipinas, shall forthwith ituloy, no, sa lalong pinakamadaling panahon, sa lalong pinakamadaling oras mo. Hindi pwedeng kung kailan ka lang pwede, kung kailan ka lang maluwag sa oras. Hindi. Pag natanggap mo at nakita mo, umpisahan mo na. Tapos ang umpisa ni Chis Escudero, 2 buwan, hindi, February, March, April, May, February, di ba? February 5, March, April, May, June. 4 na buwan, tapos humiling pa ng another 1 week. Ano tawag nyo doon? Forthwith pa ba yon? Hindi na, di ba? Parang iba na ho ang nangyayari, mga kababayan. Parang Chis Constitution na po. Parang si Chis na ang sinusunod na lang, hindi na po yung Constitution ng Pilipinas Di po ba? Pag ganyan ang ginawa ng Senado,